Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almira sisters, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa makapangyarihan ng ating dakilang Diyos, walang iba kundi ating pinamahal na Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakikinig ng salita ng ating pinakamahal Panginoon. At narito po ang aming beloved ordained preacher, Nilo D. Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah, mga minamahal. Tayo muli dumalangin sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Tayo gabayan ng mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, mga minamahal ko. Samahan po ninyo kami. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon namin tagapagligtas o Diyos, narito kami malapinan muli sa inyong paanan naman banal. Hallelujah, o Diyos. Humihingi kami ng gabay, patnubay, o Diyos, sa inyo pong mga salita. Sa ganang na mawala akong magagawa, o Diyos. Ikaw ang aking inaasahan. Lord God, man Panginoon, bigyan mo kami, amang banal o Diyos, ng karunungan kaalaman mula sa iyo. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, pagpalain mo po yung salita. Pagpalain mo yung mga tagapakinig, man Panginoon, sa gabing ito, God. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt, hindrances cast out, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen, mahal. Pinakamataas po nga pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba po ay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung saan may mahal, 2 o 3 na nag-uusap sa pangalan ng dakilang Diyos, siya'y nasa ating kalagitnaan. Amen. At ako po yung nagbibigay ng dobling paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganun din sa kanyang beloved children, the Almeida family. Ngayon, mahal, patuloy naming pag-alala sa ating beloved Honorable Stand Pastor Linas C. Almeida. Amen. Sa inyo pong lahat, mga kapatid ko, sa ating mga ngaral ng ating banal na gawain, mga kapatid Luzon, Visayas at Mindanao, sa labas ng ating bansa, mga minamahal, tayo po'y natutuwa at nagagalak, mga kapatid ko. Muli ay narito po tayo sa ating malayang salita ng Diyos na ating napapakinggan, mga minamahal. Salamat po sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid, may mahal tayo po ay mga minamahal, magbukas ng ating mga banal na kasulatan, mga kapatid ko. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 4, talata po ay 2 hanggang 9 po, mga kapatid. Ating beloved Brother Eddie Grafani, may co-preacher, mahal, basahin natin. Dito po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 2 hanggang 9. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga at sinasabi sa kanila sa kanyang pagtuturo. Pakinggan ninyo, narito ang maghasik ay umaon upang maghasik. At nangyari sa kanyang paghasik na ang ilang binhi ay nahuhulog sa tabi ng daan at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba ay nahuhulog sa batuhan at do'y walang maraming lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw ay nainitan at dahil walang ugat ay natuyo. Ang mga iba ay nahuhulog sa dawagan at pag silaki ng mga dawag ay naninis ang mga pananim at ito'y hindi nangamunga. At ang iba ay nahuhulog sa mabuting lupa, nangamunga at nagsitaas at nagsilago at may namumunga at 30 at 60 at 100. Dito po 9, at sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal, sa gabing ito. Ang ating pong tatalakayin, mga minamahal, ay the sower and the seeds, mga kapatid. Amen. Ang mga hasik at ang mga binhi, the sower and the seed, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, nabanggit po, nabasa po natin sa mga talatang ito, ang tawag po rito ay parabol, mga kapatid. Parabola. At ang dakilang Diyos po, mga minamahal, ay nagbibigay siya ng mga parabola sa mga tao, mga kapatid ko. Nagpapahayag po ang dakilang Diyos ng kanyang kaharian sa pamamagitan po ng mga parables, mga minamahal, para makita ng dakilang Diyos kung sino yung mga matyagang magpapahalaga sa kaligtasan at kung sino talaga ang mga chosen people, mga kapatid.
Mga minamahal, kapag wala kang Espiritu ng Diyos, ay hindi mo maintindihan itong mga parables ng dakilang Diyos natin. Kaya kung sinasabi ng Matthew 22 verse 14, many are called but few are chosen, mga minamahal, maraming tinawag ang dakilang Diyos pero konti lang ang pinili. Iba yung tinawag, iba yung pinili ng dakilang Diyos para sa kanyang kaharian, mga kapatid. Mas piliin na po natin yung mga minamahal pinili. Amen. Mas pinili pa, mas gustuhin na po natin may mahal yung pinili ng dakilang Diyos. Ayaw po natin ng tinawag lang, mga minamahal ko, no? Kaya pag-aralan po natin itong mga talinhagang ito, mga kapatid. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay, sabi rito sa mga talinhaga. Mas madalas po talinhaga eh. Kaya ang mga tao po, mga kapatid, ay iniiwan siya sa kanyang pangangaral. No? Mga minamahal ko, hindi sila makatagal. Imagine, mga kapatid, sabihin ng dakilang Diyos sa kanyang mga salita sa John chapter 6 ay ang sino mang kumakain ng aking laman. Ayun, mga kapatid, mga talinhaga po yun. Kaya mga minamahal, kapag hindi ka talaga interesado, mahal, or wala kang mga minamahal, ayaw mo talagang magsumikap, unawain ito, mga kapatid, ay talagang hindi tayo maliligtas. Ano po, mga minamahal? Ito po, mga kapatid ko, ay makikita natin sa Isaiah chapter 6 verse 9 po, ay sinasabi po rito, mga minamahal, ang tao po, mga kapatid, ay mahirap talagang umunawa. Tingnan niyo po ninyo, mga minamahal. Dito po, Isaias, Kapitulo 6, versikulo 9. At sinabi niya, ikaw ay yumaon, at saysayin mo ang bayang ito. Inyong narinig nga, ngunit hindi ninyo nauunawa. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Amen. Tingnan nyo, ang bayang ito ay nakakarinig sila, ngunit hindi sila nakakaunawa. Sabi rito, mga kapatid. Nakikita nila, ngunit hindi nila namamalas. Ito po yung sa Old Testament, mga mahal. Nakikinig daw sila, pero hindi nila naintindihan, hindi nila naunawaan. Tumitingin sila, hindi sila makakita. Sabi rito. Mga kapatid, bakit minsan may mga Kristiyano po, may mga mananampalataya o naging panauhin natin, mga mahal, sa Jesus Miracle Crusade, dumadalo naman, sumasamba naman, mga mahal, pero bakit walang pagbabago ang buhay nila, mga kapatid? Sasagutin po yan, mga mahal, ng mga talata na ating pag-aaralan ngayon, mga mahal. Yung sower and the seed, mga kapatid ko, pinapakita rito sa ating pag-aaralan na ang dakilang Diyos, paano tumatanggap, mga minamahal, ang tao ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang mga hasik po na sinabi rito, yan po yung nag-represent ng mga mangangaral ng dakilang Diyos. At yung seed po, yung binhi, mga minamahal ko, ay yan po ang Word of God. Amen. At ang lupa po na binagsakan ng mga seeds, mga minamahal, ay yun po yung puso ng tao, mga kapatid. Yun po yung ibig sabihin nun. Paano tumutugon, mga minamahal, ang tao sa Word of God? Makikita natin diyan, mga minamahal. Kahit tayo po, mga kapatid ko, ay tingnan natin kung saan ba tayo dito. Mga minamahal, sa apat na uri na ito. May apat na uri kasi ng tao, or apat na uri ng puso ng tao, yung tumatanggap po ng salita ng Diyos, pero isa lang sa kanila ang maliligtas. Apat po yan, pero isa lang sa kanilang maliligtas, mga minamahal. Kaya tingnan natin dito, mga kapatid, saan tayo rito sa apat. Unang-una po, mga kapatid, ay naghasik daw ng binhi yung mga hasik, at nahulog daw po yung mga binhi dun sa tabi ng daan. Wayside ang tawag doon. Kaya nga sabi ng Mark chapter 4 verse 15, ang mga ito yaong mga nasa tabi ng daan na dooy nahahasik ang salita at ng kanilang mapakinggan pagdakay pinaroroonan ni Satanas at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. Mga kapatid, ito po yung mga Kristiyano, ito po yung mga taong pagkarinig po ng Word of God, mga minamahal ko, ay paglabas po sa bahay-sambahan, nakakalimutan nila kaagad yung kanilang napakinggang Word of God. Bakit? Hinahayaan nilang agawin ng dyablo yung salita ng Diyos na kanilang napakinggan. Tawag puro na careless hearer, mga kapatid. Alam niyo, dapat po, mga minamahal, pag dumalo ko sa gawain ng mahal na Panginoon at napakinggan mo ang Word of God, isulat mo na.
mga minamahal, kinakailangan yung journal, o kapatid, ho? Isulat mo, mga kapatid ko, sa notebook. Kasi madaling makalimot ang tao eh. Kaya paglabas mo ng bahay-sambahan at ipalimot man sa iyo, mga minamahal, meron kang notebook, mga kapatid ko, na pwede mong basahin. O? At yun po mga taong yun, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, they will not understand the word of God, mga kapatid. Hindi nila naintindihan gano'ng kahalaga. O? Akala nila, mga minamahal, ay sosyalan, mga kapatid, yung pagsamba. O? Mababaw yung pagtanggap nila ng salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Yun po yung wayside. Ngayon, mga minamahal, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2, mga kapatid, basahin natin, beloved Brother Ed. Dito po sa sulat ng unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 2. Sa pamagitan naman inito'y ligtas kayo kung magtiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisipampalataya na walang kabuluhan. Purihin ang dakilang Diyos. Ano sabi ron, mga minamahal? Kinakailangan matyaga nating ingatan ang salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin, mga kapatid. O, sabi ron, maliban na kung kayo'y magsisipampalataya na walang kabuluhan. Makinig ka ng Word of God, mga minamahal. Kung hindi kaligtasan ng ating layunin, ang ating target, mga kapatid ko, talagang babaliwalain mo yung Word of God na inang pakinggan. Ayun, mahal. Kung hindi mahalaga sa iyong kaligtasan, mga kapatid. Ganun ang ibig sabihin nun. Kinakailangan daw po matyaga. Amen. Mga minamahal, ingatan natin ang salita ng Diyos. No? Amen. At pangalawa, mga kapatid ko, na yung binhi ay pagkasabog, mga minamahal, ay nahulog sa mga batuhan. Mga kapatid. Sa Marcos Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17, mga minamahal, ang sabi rito, basahin natin. Dito po, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 4, magmula sa 16 hanggang 17. At gayon din naman, itong mga nahasik sa batuhan, ay nakarinig sila ng salita, pagdakay, nagsisitanggap ng may galak. 17 po, at hindi naugat ang sa kanilang sarili, kundi nagdaling tumatagal, kaya't nagparoon ang kapighatian at ang mga pag-usig dahil sa salita, pagdakay ng atisod sila. Ayun, Amen. mga kapatid ko. Yun naman pong binhi na nahulog daw sa batuhan, mga minamahal, ito po yung uri ng tao na tumanggap ng salita ng Diyos, mga kapatid ko. Tinanggap na may galak. No? Galak na galak siya dahil Word of God yan. Amen. Mga minamahal, dakilang Diyos yan, mga kapatid. Pero sabi rito, hindi nag-uugat sa kanilang sarili. Yung salita ng Diyos, hindi nag-ugat sa kanilang mga puso. Pinakinggan lang, pinaniwalaan lang, mga minamahal, at natuwa siya, nagalak siya, mga kapatid. Pero hindi niya pinag-ugat sa kanyang puso, sabi rito. At kundi sa sandaling panahon, sabi niya rito, sa verse 17, kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, pagdakay namang nangawawala sila, natitisod sila, mga kapatid. Kapag ka naglingkod ka sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, hindi ka na maintindihan ng mundo Kaya may mga pag-uusig, may mga pag-aalipusta. Minsan pagtatawanan ka. Minsan lalaitin ka sapagkat akala nila mga minamahal, yung mga nagdadala ng Bible ay mga binabae lang. Akala nila mga minamahal, mga nagdadala ng Bible, nagbibitbit ng Bible, akala nila yung mga walang magawang tao. Pero hindi nila naintindihan. Kaya nga mga minamahal, magtataka ka kung bakit uusigin ka na, mga minamahal. Kasi mga kapatid, magkakahalo na yun May halo na po, mga minamahal, na bakit hindi nila magawa yung ginagawa mo. Bakit, mga minamahal, sabi nga ng patutuo kanina ay nakikita niya, mga kapatid, na galak ang mga Kristiyano. Ibang-iba yung mga Kristiyano. Bakit galak na galak sila, mga minamahal? Nakikita nila, mga kapatid ko. May kakaiba talaga makikita sa iyo, mga kapatid. Iyon po ang dahilan. Hindi nila magaya yun Kaya, mga minamahal, inuusig ka na lang. Sasabihin sa iyo, mga kapatid, na nasisiraan ka na ng bait. Ay, mahal. Ganon. Pero sabi rito, mga minamahal, kapag ka ang salita ng Diyos na napakinggan natin at hindi natin pinag-ugat sa ating mga puso, madadala ka, matatangay ka Babaliwalain mo na yung Word of God, mga minamahal, kasi mahihiya ka na dahil para lang tumigil, mga minamahal ko, sa pag-uusig sa iyo, bibitawan mo na yung kaligtasan mo, mga minamahal. Yun. Tinanggap daw nila na may galak ang salita ng Diyos, pero sa panahon po ng pagsubok, humihiwalay sila sa mahal na Panginoong Sus.
Sabi ng Philippians chapter 1 verse 29, pinagkaloob sa atin mga minamahal, hindi lang sumampalataya kay Kristo, kundi ano? Basahin natin. Ito po, Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 29. Sapagkat sa inyo'y pakakaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang mananampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Hindi lang tayo naglingkod sa dakilang Diyos para sumampalataya, mga minamahal, kundi sabi ron para magtiis din naman alang-alang sa Kanya, mga kapatid. Imagine niyo mga minamahal, buti nga hindi tayo, mga minamahal ko, ang napahamak sa impyerno sa ating mga kasalanan Dakilang Diyos na po ang pumasa ng krus, mga minamahal, para sa ating lahat. Ang mangyayari nila, mga minamahal, ang sitwasyon na lang natin para, mga minamahal, magmana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Diyos, tiisin natin yung mga bagay na ito. Dapat may pagtitiis, mga minamahal. Tiisin natin yung mga pag-uusig ng iba, mga kapatid ko, hindi tayo maintindihan. Ang kapalit naman nito, mga minamahal, langit po at buhay na walang hanggan. Pagpapalain ka ng dakilang Diyos, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. May pag-uusig kasi pag naglingkod ka sa dakilang Diyos Sa Matthew chapter 5, verse 10 hanggang 12, ito po sinasabi, mapalad ang mga pinag-uusig, ang sabi rito, dahil sa katuwiran. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit, mga kapatid. Tingnan nyo. Verse 11, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sabi niya rito, mga kapatid. 12. Mga galak kayo, sabi ng 12. Mga galak kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Purihin ang mahal na Panginoon. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. At pangatlo, mga minamahal, na uri ng puso ng tao na tumanggap ng Word of God, ng seed, mga minamahal, yung thorn na tinatawag, dawagan. Tumalsik po yung mga binhi, mga minamahal, sa mga dawag, sa mga dawagan, sa gubat, mga kapatid. Mark chapter 4, verse 18-19, mga minamahal, basahin natin. Dito po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 18 hanggang 19. 4:18. Amen. At ang iba ay yaong nahasik sa dawagan, at ang ito yaong nangakinig ng salita. 19 po. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan ay ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita ng ibang mga bagay na nasigpapasok at nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Ayun po, mga kapatid ko. Ay yung salita daw ng Diyos, mga minamahal, na natanggap ng tao, mga kapatid, ay yung tao pong hindi handa, mga minamahal, sa pagsunod sa mahal na Panginoong Hesus. Ito po ay, mga minamahal, naglilingkod sa dakilang Diyos, dahil sa mahirap ang buhay, mga minamahal, naglilingkod sa mahal na Panginoon, sumusunod talaga sa dakilang Diyos. Pero pag dumating po yung pagkakataon, mga kapatid ko, na dumating sa kanya yung kayamanan, dumating sa kanya, mga minamahal ko, yung pita ng mga bagay, mga minamahal sa lupang ito, mga kapatid, nawawala ng saysay po yung kanyang kaligtasan. Nadadaig po siya at natatangay po, mga minamahal, ng material na bagay sa mundo. Yung pang Kristiyano, mga minamahal, na kaya mainit sa mahal na Panginoon dahil mahirap ang buhay niya, mga kapatid. Wala siyang makain. Marami po kasing mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade, mga mahal. Nung unang makilala namin ng dakilang Diyos, mga kapatid, mahirap ang buhay talaga. Pero kapag naglingkod ka talaga sa mahal na Panginoon, pagpapalain ka niya sa lahat ng bagay. Pag inuna mo ang dakilang Diyos, pagpapalain ka sa lahat ng bagay. Amen. Kaya naman naging wise ang mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade, naging handa ang puso nila, mga minamahal. Pagdating po ng pagpapala, mga kapatid, inani na nila yung kanila pong pagpapagal sa paglilingkod, mga mahal. Ngayon, maginhawa ng buhay, mga mahal, naglilingkod ng tuloy-tuloy. Pero mga kapatid, ang tinutukoy dito, yung hindi sila handang tumanggap ng pagpapalang material. Mga minamahal, ito po yun na naglilingkod, mga minamahal, pero pagdating po ng material na bagay, mga kapatid, abay nakakalimutan na po yung espiritual. Hindi na dumadalo sa gawain, mga mahal, no? Hindi na nagtatapat sa mahal na Panginoon, mga mahal, kinakalimutan na. Secondary na lang ang mahal na Panginoon, mga mahal. Una na, mga kapatid ko, yung kanilang mga negosyo,
Una, mga mahal, yung kanilang mga kayamanan, no? Yun po yun, mga kapatid. Kaya nawawalan po ng saysay ang Word of God. Po yun, mahal. So, kung kayo po'y nandoon, mga kapatid, sa tatlong yon, mga mahal, kung kayo kinausap ng mahal na Panginoon, mga kapatid, sa ating aralin, ay napakapalad po natin, mga minamahal, gusto ng dakilang Diyos, ating pong ayusin. Kaya yung pong ikaapat, mga minamahal ko, na uri ng mga minamahal puso ng tao na tumanggap ng Word of God, yung tinatawag na good ground, yung mabuting lupa. Mga minamahal, ito po yung napakaganda at ito po yung maliligtas. Ang good ground po, mga minamahal, good heart, ang tawag dyan, mga kapatid, mabuting lupa, sincere yan sa Word of God. Active yan, mga minamahal ko, sa Word of God. Attentive sa pakikinig ng Word of God. Faithful, mga minamahal, no? God-fearing man, matatakutin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan po yung good ground eh. Kapag ang salita po kasi ng dakilang Diyos ay pinapahalagahan mo sa iyong buhay, alam po ninyo mga minamahal, minahal mo ang salita ng Diyos, makikita mo, magbabago ang takbo ng buhay mo. Amen. Mga minamahal. Mamumunga yan mga kapatid ko ng napakabuti, napakaganda sa iyong buhay. Kung dati kang mga minamahal masamang tao, mga kapatid, babaguhin ka ng dakilang Diyos. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga mahal, therefore if any man be in Christ, sabi niya rito, he is a new creature. Tingnan niyo sa Tagalog po. Dito po, pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nasipaglipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Bagong nilalang ka na, mga kapatid. Pag pinahalagahan mo ang Word of God, mga minamahal, pahahalagahan ng dakilang Diyos ang buhay natin. No? Mga minamahal, makikita mo, babaguhin ng dakilang Diyos ang takbo ng buhay mo. Lahat po ay gagaan. Lahat, mga minamahal, gagaan sa buhay mo. At yung 9th fruit of the Holy Spirit, mga minamahal, magmamanifest po sa iyo yan. Tingnan niyo yung Galatia. Kapitulo 5, talatang 22-23, mga kapatid. Wala po sa ating slide mo. Dito po, Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga iyong bagay, ay walang kautusan. Tingnan niyo mga minamahal, siyam na bunga ng Espiritu Santo yan, mga kapatid. At yan po'y tataglayin natin. Kapag pinahalagahan po natin, mga minamahal ko, yung Word of God. Yun po yung good ground. Pinapahalagahan po ang bawat Word of God na ating napapakinggan, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Mga minamahal, itinulad po ng dakilang Diyos yung ating buhay. Doon po sa nagtayo ng bahay sa buhangin at nagtayo ng bahay sa batuhan mga kapatid. Ang sabi po ng mga talata, mga mahal, isang mabilis po mga kapatid ko, nabasa na lamang. Sabi po rito sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang sabi rito, mga mahal, at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Mga minamahal. Sino po yung bato? Jesus Christ, mga kapatid. Kapag ating pong itinayo ang pananampalataya natin sa pangalan ng mahal na Panginoon, mga mahal, hinawakan natin yung kanyang mga pangako. Kahit anong bagyong dumating, mga kapatid, mananatili kang nakatayo, matatag ka. Pero sabi ng 26, na bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Mga minamahal. Yan po yung mga kapatid, ibinigay sa atin ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung sumusunod sa salita ng Diyos at yung hindi sumusunod. Mga kapatid, mas lamang yung sumusunod kaysa doon sa hindi sumusunod, mga minamahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. Dinagdag ko lamang ito, mga kapatid, itong mga talatang ito, two kinds of builder, dahil sa nararanasan ating bagyo ngayon, mga minamahal. Ako po yung nakapag-isip-isip, mga kapatid, na ganito yung buhay natin bilang mananampalataya. Madalas, mga minamahal ko, na tayo po yung nakaka-encounter ng bagyo. No?
Meron nga pong 26 na bagyo, mga mahal, lang dumarating sa Pilipinas taon-taon. Ayon po sa pag-asa, mga minamahal ko. Kaya kahit ayaw mo, mga minamahal, darating talaga yung bagyo. Ganon din sa isang Kristiyano, mga kapatid. Sa Kristiyano po ay kahit ayaw mo, mga minamahal, darating talaga yung mga trials, mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, kung ma-encounter mo yan. Kahit ayaw mo. Pero mga minamahal, kapag ikay nakatayo sa bato, kapag ikaw po ay sumusunod sa Word of God, nandun yung good ground, mga minamahal. Yung Word of God, mga kapatid, yung puso mo katulad ng mabuting lupa, mga kapatid, na nagpapahalaga sa kaligtasan, nagpapahalaga, mga minamahal, sumusunod sa utos ng dakilang Diyos. Kahit dumaan ng bagyo, mga minamahal, mananatili ka. Purihin ang mahal ng Panginoon. Mga minamahal, wala na po tayong oras, mga kapatid, at mag-alay tayo na sa magandang awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon bago natin ipag-pray yung ating mga pinagkalob na prayer request, mga kapatid. Amen. If the ship of your life is tossing on the sea and strife, you need someone. If you feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights, and when things won't turn out right, you want someone to care, someone to just be there. You need someone. So I give you Jesus. If the peace of Amen. Praise the Lord. God bless you po. David Cristianilo de Guzman sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon, at muli ating po nakapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, at tulad nga po ng ating narinig. Hallelujah. Tsakin po natin na ating puso ay doon po sa good ground, na kung saan ang salita ng ating dakilang Diyos ay namumunga sa ating buhay. Ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon ay mayroong po manifestation. Nakikita ang kapangyarihan, ang gawa ng ating pinakamahal po sa Kristo. Ganun din po sa aming mga kababayan, mga baguhan. Narito po muli ang ating pinakamahal na Panginoon, kumakatok, at handa na kayo po itanggapin ng ating dakilang Diyos. Ang gawin niyo po lamang, sumunod po kayo sa maiksing panalangin ito bilang pagtanggap po sa ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Sundan niyo po ang maiksing panalangin ito. Opo, dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po, mahal na Panginoong Hesus. Narito po ako, isang taong makasalanan. Ako po ay lumalapit sa iyo, buong pusong humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala, pagkukulang at pagkakamali. Mahal na Panginoon, ayaw ko po ng buhay makasalanan. Patawad po, dakilang Diyos. Kinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Tulungan niyo po ako maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Praise the Lord. At kami po yung manalangin. Hallelujah. Opo, aming pinakamahal Panginoong Jesus. Maraming salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa patuloy mo pong pagliligtas. Sa pangunang panalangin po ng aming mahal na pastor, Wildis Lada Almeida, yung in-time prophet o God. Patawarin niyo po ang lahat ng mga baguhan, lumalapit sa iyo, tumatanggap sa iyo sa mga oras nito. Tulungan niyo po sila, mahal Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila, dakilang Diyos. Ganon din po ang kailang mahal sa buhay, at isulat niyo po ang kailang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa iyong karyan sa kalangitan. Ito po ay minsan at dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus, through the prosperity po ng mahal pastor. In Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At sa ating mga pangailangan, sa mga prayer request po, at sa lahat po na yung mahal kapatiran na patuloy po sumasampalataya, umaasa po sa ating dakilang Diyos sa mga oras nito, tayo po yung sumampalataya, tayo po yung manalangin. So nang dalahin po natin bilay ng pastor. Hallelujah. Walang pong imposible sa ating dakilang Diyos. Bilang point of contact po, ipati niyo po inyong isang kamay sa gadget po kung alin po ang inyong ginagamit sa mga oras nito, at isang kamay sa parte ng karamdaman, problema, kahirapan, dalawang kamay pong itaas. Hallelujah. Tayo po yung sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon.
Hallelujah. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat dakilan Diyos sa iyong mga salita. Narito po ang bawat isa amin mahal na Panginoon sa pauna panlangin po ng aming mahal na Pastor Willis Almeida. Sama-sama po kami dakilan Diyos, humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng mga pagkakasala at pagkukulang pagkakamali sa iyo. Mahal na Panginoon, marapatin niyo po kami sa mga oras nito at aming pinapaabot, mahal na Panginoon, ang mga beloved naming listeners sa lahat ng mga kapatiran. Nagpadala po ng kanyang mga prayer request. Walang imposible sa iyo, dakilan Diyos. Abutin niyo po sa imo lang kaparaanan aming beloved Aurora Santos. May sakit po siya sa lungs o nahirap ang huminga, mahal na Panginoon. Abutin niyo po at pagalingin, dakilan Diyos. Beloved Marsalina Jamuntal, mawala po ang lagnat, ang sakit ng ulo. Ganun din po, beloved Rodriguez family, dakilan Diyos. Gabayan niyo po ang kailang buong pamilya, mahal na Panginoon. Beloved Roel Manibo, naingatan niyo po siya sa kanyang hanap buhay doon po sa dako ng Taiwan. Beloved Henry Manibo, mawala na rin po ang kanyang high blood, dakilan Diyos. At pag-ingatan din po sa kanyang hanap buhay, sa kanyang trabaho. Ganun din po, beloved Gilbert Makapagal, mawala po ang lagnat at sakit ng ulo, mahal na Panginoon. At ganoon din po, dakilan Diyos, beloved Vic De Leon Trompeta, hallelujah, na maraming salamat, dakilan Diyos. At ito po, hallelujah, ay pinagaling na po sa kanyang karamdaman. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy niyong pagkinig, hallelujah, sa pagtugon na iyong mga pare-request to the first prayer po na Blind Pastor at lahat ng karamdaman na aming binanggit ni ganoon din po sa lahat po ng mga kapatiran na umasa sa iyo, dakilan Diyos. Lahat ng karamdaman, demons cast out right now. Be healed lahat ng karamdaman. Problema at kahirapan, lahat ng uri na gawa ng kaaway, demons cast out right now. Hallelujah, complete healing, be blessed, be healed in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilan Diyos, sa ating mga kapatid na nagpadala po ng kanilang mga short messages, nagpapasalamat na sila po tinugon ng ating dakilan Diyos. So nang dalangin po ng ating Blind Pastor, tunay nga po, kamangang gawa ang ating dakilan Diyos. Ang Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Narito po muli ang aming brand new preacher ni Rudy Guzman. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, ating beloved mga preacher Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah, mga minamahal. Muli kaming nagpapaalam, mga kapatid, at magtatapos tayo sa ating malalagawain. Minamahal dito po sa ating Jesus Miracle Hour. At muli po, mga minamahal, paalala natin sa lahat ng ating mga kapatiran ng ating Jesus Miracle Hour ay mula Lunes po hanggang Sabado, sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi. Mga minamahal ang ating gawain, mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan, may mahal natin pong Facebook page, mga kapatid ko, JMCIM, Alas Asing, Bataan. At ang ating pong telepono, 0917-675-5160, mga kapatid. Ating pong official website ay www.jmcim.org. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal, at muli, mga kapatid ko, sa ating pagpapaalam, mga minamahal ay muli ko pong mga minamahal ipapaalala, mga kapatid, ng ating ang Facebook account, mga mahal, ay balingkod na recover na po, mga mahal. Purihin naman ang Panginoon, recovered, mga mahal, ang ating pong Facebook page. Salamat sa ginamit ng mahal na Panginoon, ng mahal ng mga taong mahusay, mga kapatid ko, na nagbalik ng ating pong Facebook, mga mahal. Purihin naman ang Panginoon. Mga mahal, muli po kami nagpapaalam sa inyong lahat at kami po'y babalik, mga minamahal, sa araw po ng Lunes. Amen. Hallelujah. Lunes po, mga minamahal. God willing, malusog ang ating pangangatawan. Praise God. Sa ngalan po ng ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida, yung malingkod simpapawid Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, mga mahal, at ang ating technical side, mga kapatid, Rachel Faye de Guzman, and Shinet Arisgado, nagsasabing, we love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po.